Ito pong nangyari at nangyayari sa pagitan po ng Philippine National Police at kampo ni Kibuloy ay isang history na, isang magiging makasaysayan ng usapin. Isa ng event or nangyari na hindi na ho makakalimutan ng taong bayan at magiging halimbawa na ito sa magkabilang panig, sa side ng PNP at sa side ni Kibuloy. Ito ay sa iso nga po ng warrant of arrest, court order, dahil nga po kinasuhan si Kibuloy at kanyang kasamahan tungkol sa sexual harassment at mga pang-aabuso umano sa mga kabataan. Okay? Kaya itong mga ganitong klaseng aksyon, galaw, ito po yung gate o compound nitong si Kibuloy dyan sa Davao, na paulit-ulit pong pinapasok sa loob ng halos magdadalawang linggo na, araw-araw na ho dyan sa Davao City. Dahil nga ho sa pagpapatupad ng warrant of arrest na ayaw naman sumuko, ayaw din isuko, okay? At hindi naman magpahuli at hindi rin mahuli ng ating mga otoridad. So, kaya ko pinapakita ito bilang bilang background na po ng ating pag-uusapan ngayon. Kung gaano kahalaga at gaano galit na galit na ho itong mga mga vlogger at kakampi nila. So kaya sabi ko, ito po ay isang magiging makasaysayan na or makasaysayang negatibo dahil pag-uusapan ito at magiging record na ito sa kapulisan sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Ulitin ko po sa mga dating sinabi ko na ang pulis ay sumunod lang sa court order. Ang pulis talaga ang nag-i-implement ng warrant of arrest. Di ba? Yan po yung issue dyan. Ngayon, itong kampo ni Kibuloy hindi nag-surrender, hindi sumuko, ayaw magpahuli, kaya tumagal ito. Kaya ito ay magiging isang event na, isang pangyayari na hindi na makakalimutan dahil dito ay nagkasubukan. At ang aking tingin po dito, yung pride na rin ang umiral. Yung pride ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ na hindi sila susuko at ayaw nilang irespeto ang warrant of arrest. Hinaluan pa nila ng politika, nagalit sila kay Pangulong Marcos. Pinababagsak niya si Pangulong Marcos. Ayaw nilang irespeto at nag-withdraw na silang support kay Pangulong Marcos. Ayan po yung isa sa nagpalala. Kasi kung inisip nila na yung court order, na order ng korte ay dapat niyang harapin, dapat ginawa. Pero dahil hinaluan nilang politika, naging ma-pride na sila, naging demanding na sila. Demanding kasi nag-request na sila na ngayon ng gumawa daw ng kasulatan na hindi siya ibibigay sa Estados Unidos. Hindi daw siya ipamimigay sa mga puti. Pag siya'y nahuli ay sumurrender. At dapat daw mayroong black and white mula sa sulat ng Pangulo na hindi naman pwedeng gawin ng Pangulo dahil parte na yan ng pagsuko kay Kibuloy ang gobyerno at hindi man ho pwedeng mangyari yun. Na ang gobyerno ay susuko sa isang organization o sa isang nagngangalang Apollo Kibuloy. Kasi ang Office of the President walang kinalaman sa warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay galing sa korte. Paulit-ulit na sinasabi, ayaw nilang intindihin. Pilit nilang pinapalabas na ito'y may politika at may sabwatan umano ang Amerika at Pilipinas para hulihin si Kibuloy. Ganong kalaki. Ganon nila pinalalaki ang istorya na hindi naman po totoo. Totoo na meron siyang mga kaso sa Amerika, hindi problema niya yun. Hindi naman problema ng mga Pilipino yun Dahil although yung mga complainant doon, mga Pilipino na ngayon yata American citizen na. Dahil sa tagal na ng kaso. Kaya American government ang kanyang kalaban dun sa mga sexual harassment sa Amerika. Dito, iba yun sa Amerika. Bakit pinagdugtong ng kampo ni Kibuloy na hindi Pilipinas at Amerika nagkasundo na, nagkakaisa para daw siya ay hulihin at siya daw ay ikulong. So madalit sabi, sa akin pong analysis at opinion, si Kibuloy takot makulong. Dahil ayaw niyang sumuko at ayaw na niyang magpahuli. Anong dahilan? Guilty ba siya? Hindi ko alam. Meron ba siyang kasalanan? Bakit ayaw niyang magpakulong? Hindi naman pwedeng hindi siya makukulong kasi may warrant of arrest. Hindi naman malilitis ang kaso sa husgado hanggat hindi siya lumulutang dahil paano siya babasahan ng sakdal. Ang proseso sa rule of law, pag may warrant of arrest, huhulihin, ipipresenta ng pulis sa husgado para basahan ng sakdal. Pwede siyang umamin o hindi. Pwede siyang not guilty o guilty. Tapos tuloy ang proseso, tuloy ang trial.
Eh hindi ho nangyayari yun dahil siya nga ay nagtatago. So nadidelay yung paghahanap ng hustisya ng lahat ng sektor. Kaya nga sinasabi ko, ito isang malaking halimbawa na maaaring nagkulang ang pulis kung paano diskarte huhulihin sa isang tao o organization na patuloy na sumusuway sa batas. Patuloy na hindi rumirespeto sa court order. Maliwanag yun. Ayaw niya irespeto ang court order. Kaya dapat dito at tama lang manindigan ang pulis na ipatutupad nila ang batas kahit anong mangyari. At yan ang ginagawa ni General Nicolas Torre, Region 11, Director ng Philippine National Police. Kaya kahit anong sabihin ng kampo ni Kibuloy, hindi talaga aatras ang pulis dahil ang pulis merong, kumbaga sa lisensyado sila para manghuli dahil may warrant of arrest. Kaya ho patuloy po at paulit-ulit ang girian nila. So dito ho magiging masusubukan. At ano ang magiging aral natin dito? Okay? Marami po dapat napulot tayong aral dito para sa mga darating na araw ay malaman natin kung ano ang tamang dapat gawin sa pagpapatupad ng batas. Okay? Yung paninindigan ni General Torre, hindi pangkaraniwan yun sa isang opisyal ng PNP na kahit siya ay nilalait, kahit siya ay binabastos, kahit siya ay hindi nirerespeto ng kampo ni Kibuloy, pero hindi siya natinag. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paghahanap sa ibabaw at sa ilalim ng lupa. Sa kanyang paniniwalang nandun pa rin. Kahit na sinasabi ng iba, wala na dun si Kibuloy. Kaya sana naman si Kibuloy talaga ay maawa na sa kanyang mga member. Sana huwag niyang isakripisyo ang buhay ng kanyang mga member. Dahil yung kanyang kaso ay personal niyang problema. Hindi yan problema ng buong kingdom ng kanyang organization. Dahil yung iba dyan walang kinalaman at hindi nga nila alam kung ano ang totoo. Kaya nga mayroong paglilitis na dapat gawin sa korte para malaman ang katotohanan. Totoo ba o hindi? Yan ang dapat malaman. Pero hanggat nagtatago, hanggat ganito ang sitwasyon, hindi ho lalabas ang katotohanan kung ano talaga. Kaya nga itong pa-pride na po ito. Ito'y labanan na ho ng pataasan ng pride nila. Yung PNP naninindigan sa pride nila, kami ay may karapatang hanapin siya. Dito naman kabila, meron din daw siyang karapatan na siya magtago at hindi magpahuli kahit labag sa batas. O ayun nga po ang nangyayari. So, ang importante rito ay naninindigan ng gobyerno under PNP. General Marbil at General Torre dito sa isyong ito. At yan ho yung mangyayari sa kahit kaninong sektor, kahit sinong ma-influencean tao. Yun na ho yung magiging aral dito. Ipinakikita ngayon ng PNP na kahit anong organization, kahit anong relihiyon, kahit sino pa, hindi kayo above the law. Susunod kayo sa batas. At kung hindi, yan ay pwedeng ulit-ulitin at paninindigan ng PNP ang kailang ginagawa na maghanap sa ibabaw at ilalim ng lupa sa may mga warrant of arrest. Tama yung paninindigan yan. Kasi hindi magandang halimbawa kung susuko ang pulis o titigil ang pulis nang hindi makikita. Lumalabas ngayon na na-hostage ang pulis, na-hostage ang gobyerno dahil hinaluan ng politika, hinaluan ng pagpaparesign at people power na kailang panawagan dahil lang sa issue ng warrant of arrest at sexual harassment. Napakaliit ng issue, lumaki na lumaki dahil galit sila sa gobyerno at hindi naman ho dapat bumigay ang gobyerno sa ganitong klase ng mga prinsipyo na ayaw sumunod sa batas. Please like, subscribe and follow.